Okay, pabuto na to may gala mga igso no. Kay nagkwanta, nag-ilistag cellphone. Kay hinang speaker sa isa. Dili na mao. Dito mao. Ara, oo. Okay, pabuto na to may gala mga igsoon. Shout out sa tanan, happy Sunday no, mayong gabi. Minsan na. Auntie na niya oh. Si Tita, auntie. Okay, ading na ka bro, ading na ka bro. Okay, manggabi bro, manggabi Ala, kay kusog na, kusog na. May gabi bro, may gabi usab. O si, kitsa to si Sanoy mong kalaban. Oh, si Manjiro sa ano? Nagkaanak ko gle. Kitsa affirmative. Siya bro, siya han tumatuan bro. Pumalag sa mabasa sa Biblia, pumalag sa mabasa. Dili Romano Katoliko ang gitukod ni Kristo. Ah, okay, okay, okay. So, i-mention bro, i-mention para makasulod siya. Oh, sumala, yang tema sumala sa mabasa sa Biblia, dili si Kristo ang nagtukod sa simbahan Katoliko. Oh. Mo to pasar ko niya na nabasa nga bersikulo na. So, depende na sa iyang kuan ron. O sa iyang move. Bro naman bro Manjiro kay ganyan ko kunto pa naabot nimo. Dire kag dulag basket. I-share dito sa GC bro ang link. Hindi ko ka-share. Sige bro. Kay para makapasok din siya kay para ang oras makuha na to, magukon itong oras. Sana bro, gisnin na nako bro. Niyo. Hindot ni nga tema kay O nindot na kay negative man kagyod. oh, negative. Igor naman kung bungkag-bungkag siyang tema. Ingon siya live ba daw mo? Ano siya live daw mo? Tulod na diri bro. Ana. Ana? Okay, may gabi mo na bro Sano. Ang gabi ni bro Sano. Ta diri na ta. Oh, hindi na magtagalog man ta no. Tagalog tag Bisaya. Okay, o sa inyo ang tema nga inyong pamatudan. Ako ang ano doon bro, ako ang affirmatibo bro. Dungog ba ko ninyo, dungog? O, kusuga lang gamay mo tingog. So, sa may imuhang tema nga imuhang pamatudan kay para makuha na to. Bro ha. Ang tema nga akong pamatud-an ako nga dili si Kristo ang gatukod sa Katoliko
sumala sa mabasa ug masabot sa Biblia. So muna. Mao ba ni Bro Alper? May masabot si mong tema bro, katong ipresenta nimo sa kuha. Naa bro, naa. Screenshot na ko to. Ang imo ang mo bitaw niingon ko nga kanang gi-edit nimo kulang. Na didto. Tanawa atong kuan akong i-screenshot ha. O sige, sige. Ay, Tanahan ka. Mala sa mabasa ha. Sige, sige. Tumala sa mabasa nga masabot ug masabot sa Biblia. So mo man na. Pag mo init ag mabasa ug masabot, di mo gina litra por litra. Na kay ginabasa na pug kay na kay ginabasa nga imong sabton. Mo na siya. Ha? Tumala sa mabasa o tapot ka na. Sige, unsa man sugod ta? Pagsabot Sige. ta mong sakto, pagsabot ta mong 7 sakto. minutes na ni bro. Bro, tag 7 minutes rin po. Kay gabi na kayo bro. O unsa man duha ka stand ni. Isa ra ni, isa rin tuwag na. Sige bro. Bro, ang rules bro, unsay rules nimo gamiton bro, bro moderator? Ato lang yung basahon karon to. Humana mo sabot. Okay na bro, okay na mi aton tima ha. Ang Wala tima na bro, akong balik bro, problema. ha, akong balik ko na. Ang tima bro, pamatud-an ako nga dili si Kristo ang gatukod sa Katoliko ay sa Romano Katoliko sumala sa Biblia o ay sumala sa mabasa ug masabot sa Biblia. So muna. Buwan sa nato ni bro, no? Ha? Okay, so magpaila-ila no, ila-ila mo sa matagusan nyo ka kaugalingon sa sikta o unsang relihiyon na ang inyong gipang sakupan karon. Bago ta mo basa sa rules nga ato ang gamiton karon ining debate ninyo. So una ta sa affirmative side. Proceed bro. Okay, maraming salamat sa Diyos. Magtagalog lang muna ako bro, alang-alang sa mga tagapakinig baka mayroong makapakinig na hindi naman Bisaya. So para sa lahat to. So ako po ay hindi official debater ng MCGI. Ako po'y karaniwang miyembro lamang na dumidipinsa lang sa aking pananampalataya. Kung ano po ang sabihin ng aming tagapanguna, yun po ang lubos ninyong panghawakan. Ako po ang nasa afirmatibo ngayon sa timang na pag-usapan. So yun lang po mga kapatid. Salamat. Okay, so negative side, proceed sa pagpaila-ila sa imuhang kaugaling o sa imuhang relihiyon. Sige, maing gabi ka natong tanano, mga kaigsunan o mga kaigalaan. So ako dahil si Bro Kim Alper, no? Isa ka Katoliko, o karon biyang debate kami, isa ka negatibo. So salamat sa inyong tanan. Paminaw ni naming gabi, salamat. Mura na ang dito, salamat. Okay, so ang atong rules, paminaw bot debater sa memoryahan ninyo kay para di maipit ang moderator. So, mga lagda sa debate nga sundon. Number 1, respeto sa moderator, dili magsapaw-sapaw. Number 2, ang final decision na sa moderator ugnay automatic nga rules madugang sa moderator kung kailangan sa sitwasyon sa debate. Number 3, limit sa oras ang tubag o explanation o objection dili mula pa sa 20 segundos. Gawas sa nangutana walay limit basta iya pang oras. 4, ang tanang pangutana o tubag kinahanglan sulod lang og related sa gisabutan nga tema. 5, pwede ang pangutana bisan wala gigamit sa kaatbang o gipabarog sa kaatbang basta ang pangutana subay sa tema. 6, pwede ang negatibo o pangutana sa gipabarog or gigamit sa pagpabungkag sa tema both side. No? Number 7, sayop nga pangutana palasi kung sayop ang pangutana dili kini obligadong tubagon. 8, ang pangutanang kategori o kategorikal tubagon una ay mo explain og ang explanation dili butan o sapawan samtang napasay oras. 9, automatic dili tugutan sa moderator ang objection basta gitubag ang kategori o kategorikal gawas lang sa clarification nga ipabasa o ipadeklara sa moderator o guban pa nga matang sa clarification. Number 10, objection time. Kung naay objection,
o uban pang problema, i-stop ang time. Number 11, ipaagi sa moderator ang tanang reklamo, objection, o challenge, o clarification, ipaagi sa moderator. 12, limit sa objection ang matag debaters, pwede ra maka-objection og duha. Kabisi sa matag pangutana dayon next question kung dili pagyod magkasinabot sa tubag. 13, walay objection o distraction ang konklusyon. Number 14, bawal ang personal, dili pwede personal nga komento o insulto. 15, decision sa challenge ang moderator adunay katungod, mo decide sumala sa gidawat o challenge o kalima lang maka-challenge both side hangtod mahuman ang debate. 16, balaod sa challenge kinahanglan ang challenge basahon litra por litra, verbatim. Dili pwede nga sabton lang o ang pwede mo challenge mao lang ang nag-cross examine. 17, tubag sa challenge kung na-challenge tubagon una og yes. Dawaton or no dili dawaton. Ayha pa mohatag og rason 20 segundos. 18, silot sa paglapas sa lagda kung makalapas og 7. Kabisis, warningan o kuhaan og 3 ka minuto. Kung makalapas og napulo kabisis, mo declare ang moderator o pildi na. 19, obligasyon sa ebidensya kung pangayoon ang gigamit nga ebidensya ang debaters nga migamit ini obligadong ipakita kini. 20, sabutan una ang gamiton dili muso magsugod ang debate kung wala nagsabot ang duha ka panig kung unsay gamiton ebidensya, Biblia, libro, video, picture, audio ug uban pa. So sabot mo bro kung sa inyong gamiton sa inyong pagdebate. So, may gabi no, salamat sa moderator sa time. So, Biblia High ran Biblia High. Okay, affirmative side. Okay, Biblia lamang. Nakamute ka, affirmative, nakamute. Ay, sorry. So, bisan unsang klaseng Biblia, bro, basta Biblia. Okay, negative side. Okay na si Mohana. Sige, okay lang na. Sige. So, magsugod ang imong time, bro. Ang oras na to diri karon, gamit ako cellphone sa kwan, gamit kong isa, diri lang ta sa kwan. Alas 10:31, so ang pabarog 7 minutes lang. Okay. Shout out din ni Jerwin Rosales, shout out mo dia, bro. Okay, dire sa 7 minutes sa pagpabarog sa affirmative side sa imong pagsugod, bro. Ang oras alas 10:32. So mahuman ni siya og Buwan. 39. Bro, pwede sa magampo ko, bro, magampo ko. Okay, Para pwede, bro. kay- Yeah, ampuisa, bro, ampuisa. Sige, bro. Sige. Okay. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In peace et pilidi. Escatulika vivo gratia. Dimi idisivo getidi. Idi veritatim. Imin et isalutim ejmini. Atutim in amen. In nomine Patris, et Spiritus Sancti. Amen. Okay na, bro? Salamat. Okay. Thank you. So, tukod na ka, bro, ang oras alas 10:32, mahumanta at 33, mahumanta sa alas 10:40. Proceed. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. At sa ating katunggali, ako po'y magtatagalog alang-alang po sa mga tagapakinig kasi hindi naman po lahat ng tagapakinig ay Bisaya. So para po sa lahat, para fair, para lahat makaintindi, pagsisikapan ko pong maipahayag itong timang na pag-usapan sa salita or lingwaheng Tagalog para fair sa ating lahat. Okay, no? So ang timang pinatutunayan ko na hindi si Kristo ang nagtayo ng Roman Catholic Apostolic Church. Bakit? Bakit natin nasabi? Direct to the point tayo, bakit natin sinabing hindi si Kristo ang nagtayo niyan? Sapagkat hindi mababasa sa Biblia na yung itinayo ni Kristo ay nilagyan ng pangalan na Roman Catholic Apostolic Church. Wala nun. Puwira na lang kung gagamit sila ng mga bugos na Biblia, mga tampered nila. O puwira na lang ha. So ngayon, bakit natin nasabi na
Hindi si Kristo ang may tayo niyan, sapagkat ang tinayo ni Kristo sa Biblia ay mayroon na pong katawagang pangalan. Mayroong official name. Sasabihin nila, hindi naman official name yan. Hindi naman proper name yan. Hindi naman proper noun. Kundi, yan ay common noun. No. Kayo lang may conclusion yun. Oh. Sapagkat kung ang Diyos ang magbigay ng pangalan, hindi ba proper name yun para sa inyo? Proper name yun. O ngayon, ano ba ang pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo? Bakit natin nasabi na hindi Romano Katoliko ang itinayo niya? Sa Biblia, mayroon tayong mababasa. Wala po akong Bibliang dala ngayon at hindi rin ako makakagamit ng Bible app sapagkat ito'y live. Ito'y FB live. So, ayon na lang sa aking na memorya, babanggitin ko ang mga talata ng Biblia. So meron po tayong mababasa sa Biblia. Doon po sa talata ng Isaiah 43, ang talatay 7. Ganito ang nakasulat. Bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. So pagka pala ang Diyos ang gumawa, or ang Diyos ang nag-anyo or nagtayo, ang sabi ang wika, bawat tinatawag sa aking pangalan. So yung tayo ng Diyos, yung gawa ng Diyos, nakapangalan yun, nakatawag yun sa pangalan ng Diyos. O ano ang katunayan na yung iglesia ay tayo ng Diyos? Sapagkat yung iglesia, yun ang mga tao, yun ang kawan, yun ang flock. Mayroong mababasa sa Biblia na sinasabi na sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus, na inihanda ng Diyos ng una para sa mabubuting gawa upang siya nating lakaran. So tayo ang wika, kanyang gawa. Yung iglesia yon tayo, sabi ni Pablo sa Efeso. Tayo ang wika, kanyang gawa. So ang Diyos po ang gumawa ng iglesia. Ano ang sabi ng talata doon sa Isaiah na binanggit natin? Sabi ang wika, yung kanyang ginawa't inanyuan, bawat tinatawag sa kanyang pangalan. So nakatawag yun bro sa pangalan niya, hindi sa pangalan ng Roma ha. Tandaan mo yan. O ngayon, ano ang patunay natin na yung iglesyang itinayo ng Diyos ay may pangalang nakatawag sa kanyang pangalan? Ano ang patunay natin? Ayon doon sa awit, sa 127, kung di ako nagkakamali, ang talatay 1, na malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisitayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gising ang bantay. Kung ganun ang pagkasabi, kung hindi ako nagkakamali. So pagka ang Diyos ang nagtayo ng bahay, automatic ayon sa Isaiah na tinatawag sa kanyang pangalan. Yung iglesia, meron po tayong mababasa mga kapatid na bahay yun ng Diyos. Sa unang Timoteo 3:15, ganito ang nakasulat na, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. So, ang bahay po ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan ayon sa Isaiah 43:7, iglesia ng Diyos pala ang pangalan nun. Kasi nga ang wika, bawat tinatawag sa kanyang pangalan. At yung iglesia, yun ang mga tao. Anong katunayan natin na yung mga tao ng Diyos ay tinatawag na talaga sa pangalan niya? Sa 9:19 ng Daniel, ang nakasulat doon ay ganito. Ngunit, o Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. Ang pagkasabi doon na sapagkat ang mga tao at ang iyong bayan ay tinatawag sa iyong pangalan. So, ganun ang pagkasabi Kaya yun pong mga tao ng Diyos or flock ng Diyos or bayan ng Diyos na tinatawag rin minsan sa Biblia na bahay ng Diyos, wala pong ibang official name yun. Hindi Roman Catholic Apostolic Church, kundi yun po'y iglesia ng Diyos. May katunayan ba tayo na ang iglesyang yon ay may pangalang iglesia ng Diyos talaga? Katunayan, kapatid, bro, kung hindi ka ignorante sa Biblia. Sa 12 verses ng Biblia, binanggit ang pangalang iglesia ng Diyos. Wala kahit isa ang iglesia
Katolika Apostolika Romana, wala nun. Oh, meron nun nga isa-isang tampered ni Talibong sa confraternity. Ngunit sa original na confraternity version, walang nakasulat na ganun. Galit nga si ano dun yung isang Katoliko din na si Melchor Manalili, galit kay Talibong. Bakit? Kasi nga alam niya na yung Biblia na yon walang ganun na nakasulat. So, wala pong talata sa Biblia na binabanggit na ang itinayo ni Kristo may pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kundi, napakaliwanag sa mga talata na ang iglesyang itinayo ni Kristo may pangalang official name na nakatawag sa pangalan ng Diyos. Ano yon? Ang bahay ng Diyos, siyang iglesia ng Diyos. Katunayan, sa iglesyang yun, doon tinawag si Pablo. Unang Korinto 1:1 hanggang 2. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo. At si Sostenes na ating kapatid. Time stop daw. Abot na ang oras, no? Alas Okay, 10:40. salamat. Okay, salamat, Okay, so, Mr. Moderator. Salamat. So, mga viewers, karong nga gabi na, no? Naglili karon, mayong gabi kining tanan. So, dirita sa pag-cross examination sa negative. Negative, ready ka na sa pag-cross sa affirmative? Ready na kayo. Okay, proceed bro. Mahuman ka sa alas 10:40 City. Proceed. Kadiyot ra sa bro, kadiyot ra. Mangutan ra kadiyot. Unsa to gani nga Daniel imong gigamit? Daniel pila to gani bro? Daniel 9:19, bro. Sige, mangutan na to. Okay, proceed. Sige, unang pangutana, brother, sa ano, sa tanan nga bersikulo imong gibasa, una ba kayo nabasa, imong sumala siya imong team, imong pamatud-an nga ang Romano Catholic Church dili si Kristo ang nagtukod. So, imong una gibasa diri sa Isaias 46:3, doon na ba kayo nabasa litra por litra nga ang Roman Catholic Church dili si Kristo nagtukod. Doon na ba yes nga doon na no nga wala. Tubag raw. No bro, wala tay nabasa litra por litra. Pero naa tay mabasa kay ang tema basahon og sabton. Naa tay mabasa nga masabot nga linaw kaayo nga wala magtukod si Kristo og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Linaw kaayo sumala sa tema mabasa og masabot. Unsa man iyang gitukod? Iglesia ng Dios. Unang Timoteo 3:15, unang Korinto 1:1 hangtod sa 2. Next question bro kanang lisod. Sunod na tanong. Yung tema mo, patutunayan mo ayon sa mababasa sa Biblia. Yes nga kaya mong patutunayan dahil meron kang mababasa. No, hindi mo kaya patutunayan dahil meron kang mababasa. Yes, na kaya kong patunayan dahil meron akong mababasa pero wag mong putulin ang tema. Ang tema, mababasa at masabot. Ibig sabihin, yung babasahin mo, kailangang intindihin. At napakaliwanag sa gabing ito na tinitindigan kong tema ay natindigan ko sapagkat nababasa at naiintindihan na hindi Roman Catholic Apostolic Church ang itinayo ni Kristo. Pangutana ka ng lisod. Next question. Okay, next question. Mr. Moderator Challenge. Okay, so stop time pa. Stop time pa. So, tayo moderator time. So, anong ko po, Mr. Moderator? Ganito. Tepa. Ang oras na to, alas 10:43. So, napakay 4 minutes. So, usay challenge ni mo negative side? Ganito ang challenge ko. Sabi ko, kaya niya patutunayan kasi meron siyang mababasa. So ang challenge ko, kapag meron siyang mababasa verbatim na ang Roman Catholic Church ay hindi si Kristo nagtayo, mananalo na siya sa debate na yun. Kapag meron siyang mabasa, pero kapag wala siyang nababasa, ibig sabihin, talo siya, nagsinungaling lang siya ngayon. Okay, so affirmative side, dawaton ba nimo ang iyang challenge? Dili gid nako dawaton bro. Okay nga naman, linaw man kay ang akong tubag nga na ako'y mabasa, kaya na kong patunayan nga naay mabasa pero ayaw putla ang tema. Kay ang tema dili mabasa lang per se,
kundili basahon og sabton. Kung naa kay panabot Bro Alper, Okay, okay, okay. dapat kabalo ka. Moderator time. So, dili siya mo dawat sa maong challenge, no? Di mo dawat ang negative, ang affirmative. Kung nabay mabasa nga dili si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church. So, muruling ta. Next question, proceed. Sabi mo kanina, yes. Malinaw yung sagot mo, yes. So, sinalin kita, wala ka namang mabasa. So, ibig sabihin, nagsinungaling ka. Yes nga nagsinungaling ka, no nga nagkamali ka lang. Objection, Mr. Moderator. Okay, the objection. Ang kanyang tanong bro ay isang uri ng fallacy na false dichotomy. Wala sa dalawa ang pagpipilian, wala sa dalawa ang sagot ko. Kaya, proceed bro, next question. Right, clarification po Mr. Moderator kasi po, yung nagtanong ako kanina, meron daw siyang mababasa. Tapos nag-challenge ako, wala naman siyang mababasa. So, tapos ang tanong ko ganito, wala naman siya pala nabasa. Bakit nag-yes siya? So, ang tanong ko ganito, yes nga nagsinungaling ka lang sa pagsagot mo na yes? No nga nagkamali ka lang. Categorical po ito Mr. Moderator, pakisagot po sa affirmative side. Salamat po. Okay, ang pangutana, akong balik ko na yung Q&A, no? Question and answer. Nangutana ang negative nga nabay mabasa. So, ningon ka na ay mabasa. O niya, nipaluap ka o masabot kaya sumala sa tima. So, ang pangutana sa negative side, verbatim, ang iyang pasabot nga nabay mabasa nga dili si Jesucristo nagtukod sa Roman Catholic Church. So, kaning gipaluap ro nga ikatulong nga pangutana, niingon siya nga yes ba nga nasayop ka? Or no nga ito po yung tanong ko. Ito po. Yes nga nagsinungaling siya, no nga nagkamali lang siya. Okay, so mo na yung pangutana. So sa may imuhang kuan diha affirmative, sa may imuhang ikatubag. May clarification lang ako dyan bro, no? Ulitin ko yung tanong niya, hindi niya tinanong kung may mababasa ba ako at nag-yes ako doon, no? Ang tanong niya ay, kaya ko ba raw patunayan na sa Biblia na hindi si Kristo ang nagtayo? Siyempre, kaya kong patunayan, yes. Pero nga lang, wag mong putulin ang tima. Dahil ang tima, basahin at iintindihin, bro. Kaya pala ang iyang tanong ngayon, bro. Hindi ako nagkamali, hindi rin ako nagsinungaling. Kaya next question, bro. Pala yan. Clarification po, Mr. Moderator, clarification. Sabi ko po kanina, yes, kaya mo bang patutunayan dahil meron kang mababasa? Sabi niya po, yes. Dahil meron siyang mababasa. Tapos tinanong ko, wala naman. Ibig sabihin, nagsinungaling ka. Yes, nagsinungaling ka. Nung nagkamali sagot, categorical question. This is categorical answer. Okay. So, ang rules, no? Ang rules na to natin kategory, kung mupas, no? Kung mupas, ug dili tubagon, dili na to mapugos, no? Kay di man gina tubagon, pero sa rules na to natin categorical o kategory. So unsa may imong ko tubagon mo kategory la categorical o dili mo tubagon affirmative side. Proceed. Pass na lang gud ko na bro, kay fallacy man na siya, dili man na siya kabalo mangutana. Next question na lang bro. Di lang mo sa comment, no, sa kuang ganal sa turo. Sorry bro, sorry. Sorry Mr. Moderator. Okay. So next, proceed sa sunod nga pagutana. So na-extend ta og 50 4 minutes man to pag 52 54. Sige, next question. Sige, proceed. 52 na 52. Proceed. Sige. Next yun. So, ibig ba sabihin na tama bang sagot mo na yes dahil meron kang mabasa? Yes or no? Yes nga bro, tama na meron akong mababasa. Pero wag mo ngang putulin ang tima. Dahil ang tima, mababasa at iintindihin. Ang sagot ko, yes, tama, may mababasa ako at maiintindihan. Kaya yung timang tinitindigan ko ngayon ay tindig na tindig at hindi mo nabali. Next question ka ng lisod ka, ayos tanan. Sabi mo, meron kang tama, no? Malinaw yung sagot mo, meron kang tama. Saan ba yung tama mo? Sa utak mo o sa katawan?
Kategorikal. Ang tama ko bro, yung nasa isip, hindi sa utak ha, dahil ang utak yan yung laman na yan yung laman na literal. Ang isip ko, yun ang tama dahil ayon sa Biblia, isipin mo ang sinasabi ko, bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa. Kaya tama yung pagkaunawa ko na nasa isip ko, bro. Dahil Panginoon ang nagbigay no. Next question ka ng lisod, kaayos tanan. Meron kang tama, no? Malinaw yung sagot mo. So, ang tanong ko ganito, dapat ka bang paniniwalaan namin kahit meron kang tama? Yes or no? Ay yes, dahil ang tama na tinutukoy ko, tamang unawa na galing sa Diyos. Dahil ayon nga sa Biblia, isipin ang sinasabi ni Pablo dahil bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa. Kaya, next question bro, kanang lisod kaayos tanan bro. Akala ko ba, muluka pa ko. Sige, imuhang gigamit ni ang unang Timoteo 3. Kasi meron ka bang mababasa dito na ang Romano Catholic Church ay hindi tinatayo ni Kristo? Meron o wala? Yes, meron. Dahil ang tanong mo, hindi naman litra por litra. Yes, meron. Ayon sa tima, wag mong putulin, basahin at iintindihan. Ayon sa mababasa, ang itinayo ni Kristo, may pangalan na Iglesia ng Diyos. Hindi yon Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya, next question bro, kanang lisod kaayos tanan. Challenge po, Mr. Moderator. Challenge ulit. Say challenge. Proceed. Sabi po, tinanong ko po siya kung meron ba siyang mababasa dito sa unang Timoteo 3:15 nga ang Romano Catholic Church ay hindi tinatayo ni Kristo. So kung meron siyang mababasa, verbatim po, Mr. Moderator, panalo na siya. Kung Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. kung siyang mababasa, talo siya, Mr. Moderator. Kasi Objection, Mr. Moderator. Pabot sa ta sa iyang challenge, no? Sige. Paminaw kay challenge ni, no? Sige. So, ang atong rules, ang challenge, yes or no lang, no, ang kuan. So, wala tayong objection kay challenge, ay pwede siya clarification, no? Ang iyang challenge ato sang balikon kay murag para kuan mo matinawan nimo. Balik ang imong challenge bro sa para madungog sa affirmative, musukol ba si dili? Sige po, sige. Salamat, Mr. Ganito po ang tanong ko sa kanya. Sa unang Timoteo 3:15, meron ka bang mababasa yung Romano Catholic Church ay hindi tinatayo ni Kristo? Yes or no? Sabi niya, yes. Tapos nag-challenge ako. Kung meron siyang mababasa na ang Romano Catholic Church ay hindi tinatayo ni Kristo, panalo na siya sa debate na yun. Pero kung wala siyang mababasa, talo siya. Tanggapin mo ba? Yes or no? Okay, yes or no bro sa challenge, yes or no? Ano, yes or no? Pwede ko muna mag-clarify, Mr. Moderator? Pwede ba muna ako clarification, proceed. Okay. Clarification ko lang bro, kasi sa challenge niya bro, nilagyan niya na ng verbatim. Ngunit yung tanong niya kanina na nag-yes ako, walang verbatim doon. Sabi niya lang, mayroon ka bang mababasa na hindi si Kristo ang nagtayo ng Romano Katoliko? Yes, dahil ang tanong mo hindi naman verbatim. Dapat magtanong ka, mayroon ka bang mababasa verbatim? Yun, magnuno ako. Okay. So, moderator time. Lara. Sige, Mr. Moderator. Muna sa tepa, moderator time. Ang balaod sa challenge, inani, pa-challenge man diri man mo sa challenge karon nga konsepto. Sa 16, balaod sa challenge diri sa Tonros number 16, kinahanglan ang challenge basahon litra por litra, verbatim. Dili pwede nga sabton lang og ang pwede mo challenge maulang ang nag-cross-examine. So, diri man ta sa punto nga challenge, no? Unya, tubag sa challenge, kung naay challenge, tubagon una, og yes, dawaton. Or no, dili dawaton. Aya pamuhatag og rason, 20 segundos. So, muna to roll sa 16 to 17. So, sige po. Yes or no ang challenge, bro? Affirmative, yes or no? Nasagot po ni Mr. Moderator, yes, ang sabi niya, yes, meron siyang mabasa kahit wala na. Hindi, Mr. Moderator. Ito sagot ko sa challenge mo, bro. Ito sagot ko sa challenge mo. Banalo ka na kapag meron kang mabasa, pero wala kang mababasa. Objection, Mr. Moderator. Bro, nakaroll na ang moderator, bro. Okay. Nakaroll na, wala na ikuan, bro. Negative side, mutubag na doon siya sa yes or no sa imong challenge. So, paabot na siya mutubag na tubag sa yes or no.
Ang tubag nako bro sa iyang challenge, no dili nako dawaton kay ngano man gibutangan na niyag terminong verbatim. Ang tema bro nga akong gipabarugan na ang timang tinatayuan ko tinitindigan ay basahin at uunawain. Hindi lang babasahin alone. So hindi ko tatanggapin ang challenge bro. Magtanong ka ng mga pinakamatibay mong tanong. Next question. So, wala ka na nang mababasa pala, yung tema mo, hindi mababasa sa Biblia. So, ganito ang tanong ko. Pinatutunayan mo ba dahil mayroon, kasi yung tema may Objection, mababasa. Mr. Moderator. Okay, ang sa objection. Strawman siya bro dahil sabi niya ang tema ko daw walang mababasa sa Biblia, no? Ang tema ko may mababasa na maiintindihan. Wala nga lang verbatim, pero may mababasa na maiintindihan. So, yun bro, wag niya akong i-strawman bro. Okay, so naki-counter negative side. Clarification po, Mr. Moderator. Ganito po ang tema, pag-stop ng time. So, ito ang tema niya po, Mr. Moderator. Patutunayan po niya na walang mababasa sa Biblia na ang Roman Catholic ay tinatayo ni Kristo. Ay Ganito no, ang tema. hindi po ganyan ang tema, Mr. Moderator. Hindi po ganyan ang tema. Sige, challenge, Mr. Moderator, kapag hindi ganyan ang tema. Objection, Mr. Moderator. Hindi po ganyan ang tema. Hindi po Okay, ang tema ay... ganito po ang tema, Mr. Moderator Moderator. time. Sige, sige. Inani. Ang punto sa to rules no, ako nagsubay ko sa rules. Basta ka makadungog mo gold na challenge, verbatim gina siya, no? Nagdepende na siya sa modawat ug dili. So, na may way sa giagit sa maong challenge kay ang rules verbatim gina siya challenge. So na kalabutan sa punto nga gisugdan ninyo naibutang na ang challenge tungod sa gustong mulukit no ang negative or bisan kinsa ninyo diha sa kamaturan. Ang giingon dire nga ang challenge verbatim unya karon ang imong tubag dili nimo dawaton ang maong challenge. So dili siya modawat sa challenge negative side nga nabay mabasa nga dili si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church. So wala din mabasa anak daw bro. So rolling. Next question, proceed. Okay, dahil wala ka. Sige, next question. Dahil nagpapatunay ka lang na hindi pala mabasa sa Biblia, no? So ang tanong ganito, pinatutunayan mo ba na hindi mababasa sa Biblia o pinatutunayan mo dahil hindi mababasa sa Biblia, yes or no? Objection, Mr. Moderator, paki-clarify nung tanong, parehas ang kanyang tanong. Patunayan ko daw na hindi mababasa or no, na patunayan ko na hindi mababasa. So pakiayos ng tanong po, Mr. Moderator. Okay, sige, balik ka negative side para ma-clear niya. Sige, ito ang tema namin, Mr. Moderator. Meron kaming banner. Patutunayan niya, ayon sa mabasa sa Biblia, na ang Romano Catholic Church ay hindi tinatayo ni Kristo. So ang ganito ang tanong ko, meron ka bang mababasa nga si Kristo ay hindi tinatayo ang Romano Catholic Church? Meron? Yes or no? Yes, meron dahil hindi naman ito challenge. Yes, pero hindi verbatim kasi ang tanong mo hindi mo nilagyan ng verbatim. Yes, merong mababasa na masabot. Sumala sa tema, basahin at iintindihin. Yes, hindi naman verbatim ang hinahanap sa tanong mo. Yes, bro. Next question, bro. Kanang lisod kay tanan. Okay, last two question, no? Last two question. Sige, proceed. Sabi mo, meron kang mababasa. Basahin mo nga kung meron. Basahin ko bro na mirong mababasa at maiintindihan dahil ang tanong mo naman hindi naman naghahanap ng verbatim. So babasahin ko at iintindihin na hindi Romano Katoliko ang tatag ni Kristo. Bakit? Sapagkat ayon sa unang Timoteo 3:15, ang pangalan ng kanyang itinayo na siyang bahay ng Diyos ay walang iba kundi iglesia ng Diyos. Hindi po yun Katoliko, Apostoliko, Romano. Kaya wala kang nagiba sa timang tinitindigan ko, bro Alper. Kanang lisod kaayo nga pangutana. Next question. Napay oras, Mr. Moderator, napay oras. No objection lang ko, Mr. Moderator. Objection, sabi niya, meron siyang mababasa. Naray ikaduhang pangutana. Sige, proceed.
Asan yung Sige, meron kang mababasa. So, hinanapan kita, wala kang mababasa. Yes, nga nagsinungaling ka. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Wala na, nagkabudol-budol na. Nagkabudol-budol na. May objection ako, Mr. Moderator. Huwag siyang mag-interrupt. May rules po tayo, no? Dapat maging professional po tayo sa pakikipagdebate. Huwag po siyang mag-interrupt. May objection ako. Budol-budol na. Okay. Unsay objection? Okay, ang objection ko, bro, palasi na naman ang ginagamit niya, bro, na straw man na sabi ko daw, hinanapan niya daw ako ng mababasa, sumagot daw ako, wala daw akong mababasa. Hindi po ganun ang sagot ko. Ang sagot ko, meron akong mababasa, hindi litra por litra. Dahil ang tanong niya, hindi naman siya naghahanap ng litra por litra. Kaya meron yon at iintindihin mo lang, bro, kung may unawa ka. Next question, Mr. Moderator, kanang lisod kaayo, Okay, so ipapunta na niya. unsay counter negative side? Clarification lang po, Mr. Moderator, counter objection. Sabi niya, meron siyang mabasa kahit hindi litra por litra. So, pakibasa po, Mr. Moderator, saan nga na verse mababasa yung Romano Catholic na hindi tinatayo ni Kristo, hindi tinatag. Ayan, pakibasa po, Mr. Moderator, para malinaw yung sagot niya kasi budol na yan eh. Okay, moderator time now. So para makuha mo, diha mo na ungot. Ang pangutana, affirmative side, ingon siya, nabay mabasa nga dili si Jesucristo nagtukod sa Roman Catholic Church. So ang tubag nimo, yes, naa. So kanang punto siya nga naa o yes. So ang unod siyang gipangutana nasulod, no? Diha sa imong tubag. Pero sa conclusion ni mo nga doon ay masabot, separated na siya. So, nangayo sa versikulo, kapitulo, affirmative, kung nabay mabasa o bisan masabot lang, no, nga dili si Jesucristo ang nagtukod sa Romano Katoliko. Tumaga, affirmative, proceed. Okay, maraming salamat sa ating Mr. Moderator. No? Ang sagot po na napakaliwanag na may mababasa at maiintindihan na hindi si Kristo ang nagtayo ng Roman Catholic Apostolic Church. Saan talata? Unang Timoteo 3:15. Bakit natin nasabi? Sapagkat ang pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo walang iba, kundi iglesia ng Diyos. Wala kailanman binanggit doon na ang itinayo niya, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya walang nabali si Kim Alper sa ating tindig. Napakahina. Next question. Inamaman mo. Muta na matod nimo dunay mabasa diri sa unang Timoteo 3:15. So akong basahin kung dunay mabasa, Objection, Mr. Moderator. Paki-clarify ko, bro. So Mr. Moderator, mayroon mabasa dito sa unang Timoteo 3:15. Sabi niya malinaw yung sagot. Objection, Mr. Moderator. Okay. Say objection. Ang objection ko, bro, iniba niya, bro, ang aking sagot. Dahil ang sinagot ko, bro, yung sinasabi mo na mayroon bang mababasa ako kahit masabot man lang or kahit maiintindihan man lang. Yun po ang sinagot ko, bro. Ngayon, iniiba niya. Mayroon daw ako mababasa litra por litra dyan sa talata na yan. No, hindi ganun. Kaya, ano yun, bro? Pakiayos, bro, yung tanong niya, bro. Siguro time naman na siguro. Sabi ko niya, Mr. Moderator, mayroon siyang mababasa dito sa unang Timoteo 3:15. Malinaw yung sagot niya. Malinaw, kinig ko ng mabuti. Tapos basahin ko ito, mayroon akong mababasa. Tapos magtanong ako, basahin ko tapos magtanong ako. Kung malangan man galing ako, ikaw mahibalo, na unsaon sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi sa kamatuoran o dili malalis nga dako gayud ang tinago sa atong tinuhan. So walay mabasa diri sa unang Timoteo 3:15 nga ang Romano Catholic Church dili tinukod ni Kristo ang kamang ka. So ang amahan sa bakat mo ang yawa. Yes nga ikaw ang amahan sa yawa, no ikaw ang anak. Objection, Mr. Moderator. Okay, dirita sa kwan. Objection sa objection. O say objection nimo. Okay. Palasi na naman, bro. Isa na namang false dichotomy. Wala po sa dalawa ang sagot ko. Hindi ako amahan, hindi rin ako anak ng Satanas. Kaya palasi siya, bro.
Next question, bro. Akala ko oras na, Mr. Moderator. Last question, last. Okay, last question, bro. Kanang lisod ka ayos tanan. Pinakakusog. Mr. Moderator, di na matubag, di na ko mangutana, di na magyapon katubag, sayang kayo kung pangutana. Objection, Mr. Moderator. Okay, Objection, okay. bro. So, moderator time. Negative. I-read na lang nimo imong oras o ituloy mo pagutana. Di magyapon matubag. Objection, Mr. Moderator. May objection ako, bro. Okay, sa objection. O ayon po sa ating rules, bro, bawal mag-side comment. Hindi ko daw matubag. Side comment po yun, bro. Pakiwarningan po yung ating katunggali na yan. Hindi yan sa comment, bro, hindi. Kasi totoo naman, hindi ka nakasagot. Oh, nag-objection ako sa Mr. Moderator, bro. Huwag ka muna mag-interrupt. Okay. Dapat So, professional tayo. dire, moderator time, no? So, muna itong rules, no? Nga atong ginatuman. So, padayon ta sa unahan, no? Sa ako ang next nga pagpabarog kay wala naman, hurot naman atong time. Okay, salamat So, kayo. Oh, Dirita sa negative side sa 7 minutes. So, maman ka negative side sa kuan. Alas 10. Alas 11, 12. Proceed, bro. sige. Salamat, Mr. Moderator, no, sa time. So, maraming salamat po, mga kapatid. So, malinaw po, mga kapatid. Yung tema niya, hindi po nakatayo dahil po, mga kapatid, wala po siyang nababasa kahit isa man lang, kahit putol na lang, sa Bisaya pa, sa bisag putol na lang, wala yun. So, klaro kayo, mga kaigsuunan, nga sa akong tanan nga pangutana, wala gid sa katubag, no? Wa gid katubag, loy kayo, mga kaigsuunan, kay sa tanan kong pangutana, wa gid sa katubag, diri gigamit pa gani niya ang Isaias 46:3, ug doon na ba say mabasa nga ang Romano Catholic Church ay dili si Kristo ang nagtukod. So wala gyapon say mabasa, ay harang gipamatud-an, mga kaigsuunan ug mga kababayan, mga kapatid. Yarang ipamatoy ang tima nga wala di ay mabasa. No? Iyang tima, Mr. mga kaigsuunan, nagtiko-tiko. Kaya nga no, pangutano nako, di gani katubag. Pilara guro ka, pangutana nga tubag, uban, wag yun. So, klaro man kayo, mga kaigsuunan, okay, ang bakakon manggod. No? Kabalo na tao, unsay amahan sa baka, o unsay po, mas supakiro, niining Biblia. Kusog kaayo mo dugang-dugang, mga kaigsuunan, apan basaw na to ang Jeremias 8:8, di na to dungakan ang Biblia, di pubuhinan. So sila, mga kaigsuunan, kaning mga MCJ, kusog kaayo mo dugang-dugang sa Biblia, nga doon na kunoy mabasa, matod siyang tima, nga doon na kunoy mabasa sa Biblia, nga ang Romano Catholic Church ay dili tinuod ni Kristo. Na kunoy basa matod siyang tima. Unya sa pangutano na, mga kaigsuunan, wag di ay mabasa, bisag putol na lang. Bisag putol lang sa tinuod nga, bisag putol. Sa iya na ron pangutana, makabasa na siya ron nga ang yang pangutana nga, makabasa na siya ron nga ang Romano Catholic ay dili tinuod ni Kristo, bisag putol na lang, daog na siya, tinuod. Sumala sa Biblia. I-declare na ko na nga daog na siya ron, mangutana na siya, pilagi, mga kaigsuunan. Wag gid siya napabarog siyang tima nga ang Romano Catholic Church dili tinungkod ni Kristo. Bisag kuruton pa niya nagbasa ang tanang Biblia, mga kaigsuunan, wag gid siya mabasa. Bisag unsa pa nga version dra sa Biblia, mga kaigsuunan, wag gid mabasa ang Romano Catholic Church dili tinungkod ni Kristo. Apan sa diri sa Matthew 16:18, ningon man diri sinasabi ko na man sa inyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ug basahon na po nato, mga kaigsuunan, diri sa Greek sa Tillianer Bible, diri tong mabasa diri sa Matthew 16:18 ug sa buhat 9:31, naagi tay mabasa diri no? Nga ingon diri kadiyo iso hati is Petro kai ipetwiti Petra ikudimisohi tin Ecclesia Catholis na ay mabasa unya kaning sa Mateo 16:18 kaning pagkatukuron, no? Ug atuan ning isumpay diri sa buhat 9:31, Iglesia Katolika, mga kaigsuunan, mabasa kay ang Biblia, mga kaigsuunan, need man gud ning Biblia.
atuan ning basahon og sabton, no? Kaya ug mapamatuod ra ka isa ka bersikulo, di na siya matawag nga kay sunon og Biblia. Mo na magpamatuod ta, do na gid tay mabasa sa Biblia, bisag masabot na lang man, kasumala siyang tima, bisag masabot wala gyapon, no? Kaya itong mabasa di sa Matthew 16:18, pagkatukuron kung akong iglesia, kunya atuan ni diretso diri sa Greek, diri sa Buhat 9:31, doon na tayo mabasa Katholis. So, klaro kayo mga kaigsunan, at saka malinaw-malinaw mga kaigsunan, yung Iglesia Katolika ay tinatag ni Kristo. Mamaya, magtatanong siya, meron ka bang mababasa? Yung Iglesia Katolika ay tinatag ni Kristo? Meron! Pero hindi isang bersikulo. Mayroon ka ba? Romano Catholic Church. One Holy Catholic Church, meron ka? Meron! Pero hindi isang bersikulo. Kasi hindi po tayo nagpapatunay sa Biblia na isa lang bersikulo mga kapatid. Nagpapatunay tayo sa Biblia, maraming bersikulo. Dahil yung pong Biblia ginawa para natin, para gamitin natin ang katotohanan, no? At pa tayo ay banal, sabi pa ng unang Pedro 1:16, tayo ay mga banal, no? So, ganito po mga kapatid Ganito po. Na yung tema po niya mga kapatid, mayroon po kaming banner na patutunayan po niya ayun sa mababasa. Mababasa. Ito pa din, nagkamali lang po ito kasi sana ganito yung tema niya. Turuan po kita, Brother Manjiro, sa magagawa ng tema sa next natin ng debate, gawa ka ng tema. Ganito mo magawa ka ng tema. Patutunayan mo, ayon sa Biblia, no? Ayon sa Biblia na ang Romano Catholic Church, hindi tinatayo ni Kristo. Huwag mong lagyan ng mabasa dahil matatalo ka niyan kasi wala ka namang nababasa Yan kasing problema mo. So, kasi meron kaming mababasa, yung Romano Catholic ay tinatag ni Kristo, meron Biblia. Kahit anong Biblia, meron Pero hindi lang isang bersikulo. Marami. Marami po mga kapatid. Ito lang po. Mr. Moderator, salamat po. At magandang gabi po sa atin. Wait lang naman 2 minutes, bro. Ay, wait lang natin. Okay, dirita sa affirmative side. No? So, proceed bro sa Mahuman ka 7:23. Proceed. Okay, 7, Kwanday. 18 minutes, 18 minutes. Sige, proceed. Okay, maraming salamat sa Diyos at maraming salamat sa ating moderator. Unang unang tanong, Brother Kim Alper. Ayon sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, ano ang nakasulat letra por letra kung saan tinawag si Pablo? Letter A, sa Iglesia ng Diyos, or letter B, sa Roman Catholic Apostolic Church, categorical? Ano ang mababasa, letra por letra? Ano po yung tanong mo? Pakilinaw yung sa tanong mo kasi hindi malinaw. Paki-stop the time, Mr. Moderator. Nasasayang po ang oras ko. Okay, proceed. Okay. Ang tanong ko, bro, lilinawin ko ha. Ayon sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, saang iglesia tinawag si Pablo? Letter A, sa Iglesia ng Diyos, or letter B, sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ano ang mababasa letra por letra? Iglesia po ng Diyos yan. Pero dahil Iglesia ng Diyos, pero Katolika po yan. Ito po sa Katolika yan. Dahil yung Katolika sa English, universal. No, mabasa natin sa Buhat, sa Kawa ng Gawa 9:31. Sunod pangutana, kanang lisod. Okay, ikaduhang pangutana. Ayon sa unang Timoteo 3:15, ano ang pangalan ng bahay ng Diyos? Verbatim. Letter A, Iglesia ng Diyos, or letter B, Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ano ang pangalan? Verbatimly. Objection, Mr. Moderator, yung kasi po Okay, yung objection. Dili na mo distract kay na objection affirmative. Sorry. So, formal tanong. So, usay mga objection na negative side? yung tema niya, yung tanong niya po mga Mr. Moderator, out of topic. Dahil yung tema niya, pinatutunayan niya na si Kristo hindi nagtatag ng Iglesia Romana Katolika. Yan sana ang tanong niya. Hindi magtanong sa... Counter objection, Mr. Moderator.
Okay, humana ka sa imong objection negative side. Wala pa. Ang tema man ko daw, Mr. Moderator, nga iyang pamatud-an, sumala sa mabasa sa Biblia nga ang Romano Katoliko, dili tinukod ni Kristo. Maunta na iyang mubulag siya sa tema. Okay, unsay counter nimo negative affirmative. Okay, salamat moderator. Ang counter nako bro, ako ang nagpamatuod. So siya man ang negative, siya may supak. Ang akong pangutana ayon sa nakasulat unsa man ang bahay ng Dios, iglesia ng Dios or Roman Catholic Apostolic Church. Pasok ang akong pangutana bro kay gibot nga nako Roman Catholic Apostolic Church. Mao na ang akong gitindigan nga dili tinukod ni Kristo. Pasok akong pangutana bro. Okay, so dirita sa moderator time no. Ang tema walay word dito nga iglesia sa Dios o diya tapos walay balay sa Dios dito no sa maong timang inyong gikasabutan. So diya lang kumislik sa tema o niya dili mo gawa sa tema sumala sa two roles. So kung kana diha lang nagamita bro sa imong conclusion bro sa conclusions 5 minutes no nga ang iglesia sa Dios ay gitukod ni Kristo no ana pero focus ata sa tema para di ta mo gawa sa tema. Okay to i-rolling no. Next question bro, proceed bro. Okay, salamat kay tanan Mr. Moderator. Akong sunod pangutana, ang sunod kong tanong Brother Kim Alper ganito. Ginamit mo ang gawa 9:31 sa Greek na ang nakasulat ay Ecclesian Catholes. Ang tanong ko bro ganito. Ano sa English Bible, King James Version ang terminong Catholes? Universal po. Okay. Challenge Mr. Moderator, challenge. Okay, so challenge. Ang challenge ko bro ganito. Sabi ko na ano ang mababasa sa King James Version English Bible sa terminong Catholes. Sabi niya, universal. Pwede mo bang pakibasa bro ang King James Version kung may nakasulat ba doon na universal ang terminong Catholes? Pag may nabasa ka bro, talo ako. Pag wala, talo siya. Dawaton ba niya ang challenge? Okay, negative side na say challenge dawaton man mo o dili yes or no ug no explanation. Okay, proceed. Dili na ko dawaton Mr. Moderator, dili na ko dawaton. Okay, Pangutana layo. explain. No? Okay. Siya magong pangutana, ipabasa niya sa English, no? Nga universal nga wala mo nagpamatuod nga akong basahon. Wala akong pamatuod na mo, wala siya nagpamatuod nga akong basahon kundi ang tema, ang pamatudan nga dili si Kristo ang nagtukod sa Romana Katoliko. No? Muna yung tema. Okay, so rolling ta next question, proceed. Okay, next question bro. Tinanong kita kung ano ang English term sa King James Version ng terminong Catholes. Sabi mo universal. Ngunit sinabi mo ngayon na walang mababasang ganun sa King James Version. Ang tanong ko bro ganito, nagsisinungaling ka ba sa una mong sagot na universal ang English or nagkakamali ka sa pangalawa mong sagot na walang mababasang? Babasahin ko sa Bisaya, walang universal. Objection, Mr. Moderator. Okay, so objection. Ayon po sa ating rules bro, if the question is categorical, answer first categorically. May categorical po yun bro, mamili siya doon. Okay, balik ang categorical nimo. Okay, categorical bro, ganito. Tinanong kita kung ano ang English term ng terminong Catholes. Sabi mo universal. Ngayon, sumagot ka ng pangalawa na walang mababasang universal sa English. Ang tanong ko bro ganito, nagsisinungaling ka ba sa una mong sagot na universal ang English noon? Or mali or tama ka na walang mababasang universal sa English? Nagsisinungaling ka ba na universal ang English noon? Or tama ka na walang mababasang universal sa English? Categorical yan. No, tama ako. Tama ako dahil ang mababasa dito sa Greek ha, mayroon na kumabasa sa Greek. Bakit punta pa tayo sa English? Mayroon namang Greek, original teksto na yon. No? Mayroon tayong mabasa sa original teksto nga, Ecclesia Catholes. Bakit napunta pa tayo sa English? Kasi yung English, mayroon na yung
Minsan, yung ibang version na Biblia, mayroon ng mga mali-mali. Yung mga focus. Sunod pangutana, kanang lisaw. Okay, so rolling, moderator, proceed. Okay, next question bro. Sabi mo ang sagot mo sa tanong ko na, tama ka ba na walang mababasa universal? Sabi mo tama ka. Sagot mo sa tanong ko, tama ka na walang mababasang universal. Ang tanong ko bro ganito, ipapatuloy mo pa ba ang pagkatalo mo sa debating ito or hindi na? Objection, Mr. Moderator. Objection. Ayaw tayo ng tema, Mr. Moderator. Okay, sa objection. Tungod yung tema, Mr. Moderator. Yang pangutana, ang Romano Katoliko, dili si Kristo ang nagtukod. Maunta na iyang pangutana. Okay, so objection. So di lang ta mo gawa sa tema no sa tuwa nga inyong gisabutan. So sa rules na to di ta mo gawa sa tema. Related sa tema pwede. Okay, So, salamat kay Mr. rolling Moderator. proceed sa live pangutana, proceed. Okay, salamat Mr. Moderator no. Akong sunod pangutana ang sunod kong tanong Brother Alper ganito. Ginamit mo ang 931 ng gawa. May mababasa ka ba doon letra por letra na nagsasabing itinayo ni Kristo ang Roman Catholic Apostolic Church? May mababasa ka o wala? Categorical. Meron contextually. Ha? Sabi ko kanina, tanungan mo ako meron ako mabasa, pero hindi isang verse. Objection, Hindi Mr. isang verse. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay, sa objection. Ang tanong ko po bro, hindi contextually. Ang tanong ko, may mababasa ka ba litra por litra sa 931 ng gawa na itinayo ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang tinatanong ko, litra por litra, may mababasa ka o wala? Okay. So ang atong time alas 11:20 na no, nya ang atuang kuan alas 11:18 ng tagrina. So nadungagan na tog 2 minutes. So napsan sa time bro ang imuhang last nga pangutana. Okay, salamat kay Mr. Moderator. Sayang Dirita kayo. sa Salamat kuan, Diyos, dirita salamat sa Diyos. konklusyon, no, sa konklusyon ta. Sa 5 minutes nga konklusyon. Ang una na ito magkonklusyon ang negative side. So proceed negative. So, salamat kay Mr. Moderator sa time, no? Salamat kayo. So, nagkatawa rin ko mga kaigsyon, no? Kaya, ayang tima mga kaigsyon. Umagid sa kapangutana siyang tima nga ang Romano Katoliko, dili tinukod ni Kristo. Iyang pangutana, nagbalik-balik na hinoon sa buhat 9:31 nga doon na ba noy mabasa? Dili man na mao among tima, among iyang tima, yang pamatudaan nga ang Romano Katoliko dili tinukod ni Kristo mga kaigsuonan. Ana unta yang pangutana. No, subay ta sa tima, yang pangutana puro wala sa tima. Bali ako na nahimo affirmative. No? Sumala siyang tima, bali ako na nahimo affirmative. Mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. Kay sa tanan niyang pangutana mga kaigsuonan, wa gid magsubay sa pangutana. Mao na yang tima mga kaigsuonan, wa gid kabarog dugmo kaayo. Tinaw pa sa tubig sa butong nga yang tima, wa gid kabarog, no? Pagkaluoya. Kaysa kadaghanon sa ayang gigamit nga mga verse mga kaigsuonan. Ug ato ang basahon diri atong liyang gipagamit ug duna bay mabasa, matud pa niya na ako no sa Isayas. Ang Romano kuno Katoliko di kuno tinukod ni Kristo, na kuno sa Isayas 46 3 atong basahon. Ug doon na ba'y mabasa direct ng tao na to. Kay iyang tima mga kaigsuonan, wa gid taon kabarok, looy kaayo. Kay ako, pag mutana siya nga, doon na ba kay mabasa litra por litra nga ang Katoliko tinukod ni Kristo? Yes na So gitubag na ko, yes mga kaigsuonan, kay naa contextually. O di man siya kasabot doon sa contextually, pasagdaan na lang na to. No? Kay ang Biblia mangod mga kaigsuonan, dili isa ra ka book verse, muna akong ipasabot niya. No? Muna magmuta na sa dunay mabasa na contextually lang. So, ug manguta na sa verbatim na gyapon na mabasa contextually gyapon mga kaigsuonan. Kay gingon dra sa Mateo 16:18, ikaw Pedro pagkatukuron ko akong iglesia, unya kanang pagkatukuron putlon nimo na. Pagbasa adto na po ka sa buhat 9:31, basa na pa rin mong Ecclesia Catholicos na ay mabasa mga kaigsuonan, no? Kaya mangita po siya verbatim na one holy Catholic na gyapon mabasa pero dili isa ka verse mga kaigsuonan, no? Dumala atong giingon niya diri sa
Isaiah 46, atong basahon diri sa 3, ug na ba mabasa diri nga ang Katoliko kuno dili tinukod ni Kristo atong basahon mga kaigsuonan diri sa 46:3 ug tinuod ba to iyang Ginoo ug namakak ra siya kay baka ako man ni kayo. Klaro naman kaayo. Atong basahon mga kaigsuonan, patalinghog kanako o balay ni Jacob ug ang tanan nga salin sa balay sa Israel kadtong akong nasampanay gikan sa ilang pagkatawo kadtong naakpakay gikan ka sa taguangkan. So walay mabasa diri mga kaigsuonan nga ang Romano Katoliko dili tinukod ni Kristo ato ayang tima mga siyan bungkag kayo og napamatud-an gyud sa Biblia nga ang Romano Catholic Church ay tinukod ni Kristo. Mangita po siya Roma, mabasa po nato sa Roma 1:8. May sulat dira nga Roma. So mangita sa Roma Catholic Church tinukod ni Kristo. Ang tinukod ang words nga tukod diri nato mabasa sa Mateo 16:18. Apan ang Katolika diri sa buhat 9:31 mga kaigsuonan. So klaro kayo mga kaigsuonan, ang Romano Katoliko biblical ang pangalan na sa Biblia, no? Kay kanang iglesia sa Dios mga kaigsuonan iyang gi pangutana bali siya nahimong affirmative sa iyang tima nga bali iyang nang ipamatud-an noon nga iyang iglesia nga mao ang tima. Yang pamatud-an nga mao ang tinukod nga dili mao ang tima nga iyang pamatud-an mga kaigsuonan nga ang Romano Katolika dili tinukod ni Kristo mao na yang tima. So bisag isa ka bersikulo mga kaigsuonan wala gay nabasa sa Biblia, no? Ako ang ipangitaan ganiya mga kaigsuonan, akong gistorya ganiya nga bisag mabasa lang unta niya putol na lang nga kanang dili tinukod ni Kristo ang Katoliko, mudaog unsa siya wa gid siya nabasa. So wa gid mudaog mga kaigsuonan, no? Dili gid niya mapabarog iyang tema tungod kay iyang obra mga kaigsuonan pagpamutbot ra gyud, no? Pamutbot ra man jiro imong patrabaho sa Biblia puro pamutbot ug supak-supak sa Biblia. No, unsa giingon diri sa unang Timoteo 3:15, this is the pillar foundation the truth. Unsa ray nga simbahan? Mao og sukaranan sa kamatuoran, mo ang kamatuoran ug sukaranan, no? Klaro kaayo unya unsa man nga simbahanan mga kaigsuonan mo na ang Katoliko mga kaigsuonan, no? Mo na ang Katoliko nga gitukod sa Dios 33 AD. Unya moingon ni kaning si Manjiro Sano nga sila ang tinukod. Sino sila nga tinukod nga gitukod ra man sila ng Iles Soriano sa Manila ay diri sa Manila sa tuig sa 1914 ta ko ito. Wa ko makalimot. So, dili sila pwede ka-claim na mga kaigsuonan, no? Pwede himuon lang claim pero double words na claim. Pero dili tinuod nga sila. Kaya nga no, diri sa Mateo 24:24 daghag magdala siya ngalan. Usa na ni si Manjiro Sano nga daghag manungha mga mini nga propeta isa na si kuanana, no? Ug mini nga magtutudlo mga kaigsuonan, no? Matud pa sa unang Korinto 14:38 nga ang dapat ang kaning walay sa labutan unta, no? Pasagdaan. Pero kay pinangga man nato ni si Manjiro Sano ato gini tagaag pagtagad ni iyang panguan pa, iyang pamatuod nga wala kunoy mabasa sa Biblia ay nga dili si Kristo ang nagtukod, no? Yan ang pamatunan, sumala kuno sa mabasa. Stop time kay nara abot na sa oras no, alas 11:27. Ang oras. Salamat Mr. Moderator, salamat sa time. Okay, salamat bro, salamat. So, direta sa affirmative side sa konklusyon, no? Mahumanta sa 32 alas 11:33 proceed bro. Okay, salamat Mr. Moderator at maraming salamat sa Diyos. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo kanina, Brother Alper, na samantalang ako'y naglalaro ng basketball, mag-study ka sana ng mag-study para naman may laban-laban ka sa tima. Kasi alam ko na na wala kang laban. Bakit? Sa Bisaya pa, wa kay nahot. Nakabalo ka. Sa timang tinitindigan ko mga kapatid, mga kababayan, napakaliwanag po. Wari ko ba na may napakaliwanag at napakalinaw na hindi talaga si Kristo ang nagtatag or nagtayo ng Roman Catholic Apostolic Church or Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit natin nasabi? Sapagkat maraming talatang binabanggit sa Biblia na yung itinayo ng Diyos na bahay ay mayroon yung katawagang pangalan. Kaninong pangalan? Pangalan ba ng Roma? Pangalan ba ni Ignacio? Pangalan ba ni Kim Alper?
No, ang sabi ng 43:7 ng Isayas, bawat ang wika tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. So, pagka ang Diyos ang gumawa, bro, Alper, makinig ka ng maigi sa tunay na aral. Pagka Diyos ang gumawa, yun ay tinatawag sa kanyang pangalan. Hindi tinatawag sa pangalan ng Roma. O, naiintindihan mo ba? Ha? At gusto ko lang i-correct yung punto mo kanina. Gusto mong patunayan, context wali. Wala pong ganun. Pag-pronounce pa lang, wali. No. Contextually. Oh. Contextually. Hindi, context wali. Dili na mao, bro. Mag-study pa ka, bro, ha? Adisir ka mo, saka ka maglaban-laban ng mga debate sa MCGI. Mag-study ka pa ng maigi. Partida na yan, bro. Naglalaro lang ako basketball kanina. Sabi ko, mag-study ka ng mag-study. Tingnan mo ngayon. Palpa ka. Sa lahat ng tanong ko, unang Timoteo 3:15, ano ang pangalan? Mabuti na lang, may moderator. Ang sabi doon, Iglesia ng Diyos. Hindi niya pinili ang Iglesia Katolika at Apostolika Romana. Unang Korinto 1:1, saan tinawag si Pablo? Iglesia ng Diyos o Iglesia Katolika? Pinili niya rin ang Iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, hindi talaga tinawag si Pablo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit? Sapagkat si Pablo'y tinawag sa iglesyang itinatag ni Kristo. At ano yon? Yun po'y Iglesia ng Diyos. Napakaliwanag sa 12 verses ng Biblia kung susuriin mo lang, Kim Alper, na ang pangalan or official name ng iglesyang itinayo ni Kristo ay walang iba kundi Iglesia ng Diyos. Yun ang hindi mo nabali sa timang tinitindigan ko. Kahit saan ka naman pumunta. Anong sabi mo anong sabi mo ngayon lang na marami sinungaling pupunta, isa na si Manjiro. Focus ka dun sa tigma, saan ni taon ka. Kaya nga, yan ang sinasabi ko. Bago kayo makipagdebate sa mga member ng MCGI, member lang yan, bro, partida, ha. Bago kayo makipag-usap, makipagdiskusyon sa MCGI, siguraduhin mo munang marunong ka bumasa. Tingnan mo yung pagbabasa mo kanina. Si Kuan kani kay wala niya. Hindi ganyan magbasa, bro. Magbasa ka, bro, ganito. Ayon sa talata, si Kim Alper ay walang napatunayan at walang nabali sa aking tima. Ganon ka magbasa. Hindi yung kanga na bulol buyoy-buyoy. Tingnan mo. Tingnan mo ngayon. Sabi ko sa'yo, mag-study ka. Kumbaga sa bro, bata ka pa sa debate. Dili ka bata sa edad, bata ka pa sa debate. Maong naay partida, giingnanti ka, mag-study ka pa. Partida, wala ko'y dala Biblia. Memorize ra ni ako, katong last question unta. Wala lang naabti sa oras. Ako nagbantay man ko sa oras. God, nakabalo ko. Nakabalo ko, ana. Ayaw mo pagkuhan nga ako kabalo. Nagbantay ko, ha. Katong ganina ako ang gi-cross examine, nagbantay ko sa oras. Kung unsang oras ako gipahuman. Naapay last 2 question. Pag human akong tubag sa isa, last 2 question na pod. Pero ipasagdaan ako kay lagi partida lagi ni. Karon nagbantay ko. So time stop na, no? Alas 11:32 na. So, daghang salamat, no, sa tanan, abot debaters. Ug maayong gabi kining tanan sa ato, ha. Ug labi na sa mga listeners, sa mga viewers karon gabion. Okay, pasalamat ko, bro. Okay, pasalamat matag sa ka-debaters. Okay, unang-una, bro, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataong ibinigay na mapag-usapan ang timang ito. Sapagkat ang debate po, ang layunin po nito ay upang mairesolba ang timang na pag-usapan. Mairesolba natin. Kaya maraming salamat po sa Diyos at maraming salamat sa iyo, Mr. Moderator, sa pakikipagpagitna sa amin sa usaping ito ngayong gabi. At maraming salamat din sa iyo, kapatid na Kim Alper, sapagkat ikaw ay tumuloy sa ating timang na pag-usapan. Yun lang po, maraming salamat sa lahat. Okay, thank you. Affirmative, negative side, pasalamat, bro. Sige, salamat kay Mr. Moderator sa imong oras sa among pagdebate. May gabi sa natong tanan, gutob sa naglantaw niini. Ug salamat pa og ganahan mo reg debate mga kaigsuonan. Ganahan mo minaw pakipalo aning page ni Espiritu sa Kamaturan kay termine ginadebatihan, no? Siya ang pirmi moderator ani.
So, para makahatag po ba ka kung katulungan ninyo, i-follow nyo ni og nanay mag-live o i-share na lang po. Salamat kayo sa naglanta po og nag-share aning mga live. So, salamat po kayo ni Brother Siano nga ning kuan gyud ning dool sa tong siyang tima kay kinihangod to, yawon ko hulat-hulat niya ni pero karon na agad na dayon. So, salamat kayo nimo Brother Siano sa imong pag dayon og sa tima ni imong iparugan no. Salamat kay Mura, Mr. Moderator, salamat. Okay, thank you sa abot debater. So thank you good Bro Kim sa imong pag asong gabi una og thank you po, bro sa no sa pagpasa katawhan. Og ako salamat po, nagasalamat po diri no willing ta basta bakante ta sa atong platform diri sa Espiritu sa Motor, willing ta mag-moderate no sa ato diri. Bisan kinsa nga mga religion kasagaran nga mga magdebate diri sila Bro Alper Manila ang mga kuan gyud di na sila mo kuan og lain so diri ra gyud sila si Bro Alper mo magdebate was na bakante lang po ko. So thank you sa tanan ug bot debaters ug maayong gabi ug ang Dios ang kalam kabalo ibubo kanunay si matapos sa kanato. Thank you bro. Sige bro, thank you. Baba muna ako bro. Salamat bro. Okay, mong fitness na ko bro. Sige bro, sige bro. In na tong live. Sige bro. Sige. Sige bro. Ah